Hi guys, Milot Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig para po ito sa mga Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so let's start po with Taurus. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Taurus sa mga susunod na mga araw? So we have here the Page of Pentacles, the Nine of Wands, the Knight of Cups, and the Seven of Cups. Okay, so parang may mag-reach out sa inyo. Pwedeng manunuyo or manliligaw, ganyan, or magsasabi ng kanyang nararamdaman sa iyo. Okay? Pero nakikita ko dito yung hesitation mo. Pwedeng isnabin mo, pwedeng careful ka sa pakikipag-usap or pakikipag-interact with this person. And then pwede kasi na naging option ka lang dito sa tao na to, or alam mo na magiging option ka lang. Pwedeng meron siyang ibang pinili before, ganon. Pwede rin na nagkamali siguro siya ng pinili, ganon. Walang magandang kinahinatnan yung choices niya, kaya tipong nag-reach out siyang muli sa iyo. Okay, and then we have here the Page of Swords, the Wheel of Fortune. Yan, parang binitray ka nitong tao na to before Kaya tipong gusto niya na to be given another chance. Gusto niya na baguhin ang mga bagay-bagay at magsimula kayong muli. Pero ayun nga, careful ka kasi nga niloko ka niya nito before. Okay? So, may mga bagay siya na ipapromise, sasabihin sa'yo, ganyan. Para lang siguro na balikan mo siya. Okay? Yung iba naman sa inyo, there's a small percentage of you na pwedeng hindi kayo nagka-relationship before kasi meron siyang iba na naudlot, kumbaga yung connection ninyong dalawa, because pwedeng may shota siya, or may jowa siya, or may jowa ka. Okay, pero ngayon nga siguro hindi ko alam kasi nandito si Seven of Swords may possibility pa rin kasi na may inililihim, itinatago siya sa iyo. Okay, baka mamaya kasi sila pa rin, pero sinasabi niya sa iyo wala na sila. Pwedeng ganun Okay, but let's see. We have here the Emperor, the World card, the Seven of Pentacles, and then we have here the King of Wands. Okay, so in fairness naman dito, I think willing to wait siya. Especially if this person is a Leo, an Aries, or a Pisces. Okay? Parang inaano niya sa'yo yung mga plano niya, mga gusto niyang mangyari sa relationship ninyo, na tipong handa siya na pagtrabahuan ito, handa siya na maghintay sa'yo hanggang sagutin mo siya. Pwedeng ganun Pwede rin ang ibig sabihin, hindi magiging mabilis yung proseso ng connection ninyo. Pwedeng ikaw yung mag-take your time, or pareho kayo na uunti-untiin ninyo yung process nga ng
relationship ninyo, parang step by step kayo. Hindi kayo magmamadali na to get into the relationship. Okay, pwedeng binibuild nyo muna yung trust ninyo sa isa't isa. Maybe sinisigurado ninyo na talagang meant for each other kayo talaga, ganyan. Okay, or pwedeng pinapakiramdaman mo lang din siya kung totoo ba talaga yung mga sinasabi niya at wala na talagang other party na involved. Okay, and then we have here the 10 of Pentacles, the 10 of Wands, and then the 9 of Swords. Okay, so what will happen now is yes, magiging kayo nitong tao na ito. It can be a very committed relationship with each other, but then again, marami rin kayong magiging problema. Parang mai-stress ka dito sa relationship na ito. Hindi ko palang alam exactly kung ano yung magiging problema ninyo. But so far, wala namang lumalabas na third party. It can be financial, ganyan, or how you will deal with basta yung mga regular or ang term na yun, basta yung mga karaniwang problema na nai-encounter sa pang-araw-araw. Okay? And then we have the Judgment card, the 8 of Clouds, Cups, or 8 of Cups, and then the Knight of Swords. Yung nga lang, maaaring isa sa inyo ay matauhan or bibigay. Hindi makakayanan yung mga pagsubok at lalayo. Kasi hindi na nakontento sa kung ano yung meron kayo. Parang nasapawan ng problema yung pagsasama ninyo. Okay? So, parang ang bilis ng magiging pangyayari na yon. May nakikita rin ako dito na parang maapektuhan sa kung ano yung sinasabi ng ibang tao. May possibility rin kasi na you will be judged by the people around you. So, maybe may something talaga na hindi tama siguro, or at least hindi tama sa paningin ng ibang tao dito sa relationship ninyo. Kaya tipong merong isa sa inyo na susuko sa mga pagsubok na haharapin ninyo sa relationship ninyo. Okay? Pwede rin na kapag minadali ninyo siguro yung mga bagay-bagay, doon magsisimula na manaig, kumbaga yung inyong mga problems. Okay, kasi if you will take it slow, if talagang maayos lahat or tipong pinagplaplanuhan nyo ng maigi ang lahat, pinag-uusapan nyo ng maigi lahat, pwede ninyong malagpasan kahit ano pa mang problema na dumating sa inyo. Pero kung padalos-dalos kayo, ayun, pwedeng magsunod-sunod yung mga problems na mai-encounter ninyo. Okay, and because of that, magiging short-lived lang yung relationship ninyo. Kaya I guess it's better to take your time in dealing with this person. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Taurus. Para sa mga Virgo, okay, let's
see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Virgo sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the Seven of Wands, the Queen of Cups, the Hanged Man, and then the King of Cups. Okay, parang napaka-stubborn mo pa din sa mga susunod na mga araw. Talagang pinaninindigan mo, ipinaglalaban mo ang pagmamahal na yan. Kahit na hindi naman umuusad or wala namang nangyayari. Okay, pero kasi para sa'yo, siya na. Parang feeling mo siya yung soulmate ko, siya yung gusto kong makasama for the rest of my life. Talagang napaka-firm sa'yo nun. Yung talagang walang makakaiba ng iyong pag-iisip. Okay? And then we have here the Empress, the World card. May possibility pa na long distance relationship kayo, or pwede siguro na baka ikaw yung nasa ibang bansa, ikaw yung nagtatrabaho, ikaw yung nagtataguyod, ikaw yung mapera. Tapos ang dinudulot niya lang sa iyo ay puro problema. Okay, lalong-lalo na if you are dealing with a water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, pwede rin na baka mas bata pa nga sa iyo to, or sadyang immature itong tao na kinaka-deal mo. Okay, wala nang ibang ginawa kundi puro problema. Ikaw naman yung lahat ng sumasalo ng responsibilities, ganyan. Ikaw lahat yung gastos. Pwedeng ganon. Okay? And then we have here the Two of Swords, the Four of Pentacles. Talagang pinanghahawakan mo. Okay? Ayaw mong gumawa ng decision. Talagang inaantay mo na maybe magkaroon pa ng pagbabago, na baka pwedeng dumating pa sa point na ma-resolve ninyo ang mga problema, na matigil lahat. Ganon. Inaantay mo dito na offeran kanya talaga ng committed relationship. Pero somehow, deep inside you, I think you already know the answers. Pero talagang matindi yung kapit mo sa kanya. Okay? And then we have here the Eight of Swords. Yeah, you're all tied up here. Ikaw talaga yung may pera. Ikaw yung bigay ng bigay. So, ganun lang yung mangyayari sa mga susunod na mga araw. Napaka-helpless mo pa din. Habang yung person mo napaka-selfish. Ikaw si bigay, siya si tanggap lang ng tanggap. One way. Okay, pero since, martyr ka, stubborn ka, okay, matikas yung ulo mo, go ka ng go kasi feeling mo siya na at walang iba. Ayun, so Six of Pentacles, baka nga pwedeng humingi pa yan sa'yo sa mga susunod na mga araw, at ikaw naman bigay. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Virgo. Para sa mga Capricorn, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Capricorn sa mga susunod na mga araw? Oops, may lumalabas na card. So, we have here the Strength card. Pwedeng may manunuyo sa inyo sa mga susunod na mga araw. Yeah, parang gusto niya maging lovers kayo. Or pwedeng lover mo ito noon, ex mo. Three of Swords, so sinaktan ka nga nitong tao na to, or pwedeng nakipaghiwalay siya sa'yo, kaya kanya susuyuin. And then Seven of Pentacles, ibig sabihin,
pagkantay-antay mo itong moment na ito. Okay? And then, we have here the Page of Pentacles. It can be an earth sign then, Taurus, Virgo, Capricorn, who betrayed you a lot of times in the past. Okay, and then, the Moon. Parang ano pa rin, hindi pa rin clear kung ang hangad niya ba sa'yo ay hustisya. Pwede siguro may i-reveal siya sa'yo to give justice, for the truth to come out, to prevail in order to fix yung relationship ninyong dalawa. Or yun yung way niya na panunuyo sa'yo na sige, naamin ko yung mga pagkakamali ko, ganyan, I will do things right this time, i-resolve natin lahat ng problema natin, parang ganyan. But with Page of Pentacles here, it's all talk. Okay, pasensya na po, dumadaan yung pusa ko. Kaya gumalaw. So, ayun, may potential naman itong tao na to. Pwedeng totoo yung mga pinagsasabi niya, but hanggat hindi niya ginagawa, words are just words. Okay, kailangan ng action. So, tignan natin. We have here the Five of Swords. Ayun, dishonest. Five of Swords. So, talk lang siya ng talk. Yun yung way niya ng panunuyo nga sa'yo. And pwedeng maniwala ka nga sa kanya at makikipagbalikan ka. Okay? Dishonest. Way of suyo, panunuyo sa'yo. And then, naging confident ka, naging secured ka sa mga pinagsasabi niya, panunuyo niya sa'yo. Kaya makikipagbalikan ka. Okay? And then, we have here the Four of Cups, the Sun, and then we have here the Six of Wands. Okay. Ang nakikita ko dito is parang naging superficial. Yes, you will feel happy. Yes, you will feel na binibigyan kanya ng attention and time. But, may discontentment. Hindi ka totally satisfied. Parang may mali. Parang may kulang. Okay? Kaya sinabi ko na superficial. Oo, masaya ka, kinakausap ka, binibigyan ka ng attention, lumalabas kayo, sinusuyo ka, pero magkasama nga kayo, and yet, you do not really feel emotional contentment. Pwedeng you're just happy for the moment, and then, when it's, time to go home, or lay down at night, you will realize na parang something is missing. Ganon. Okay? And then we have here the Four of Wands, the Three of Pentacles. Yung parang may hinahangad ka na some deeper kind of happiness or emotional connection or commitment. Yung iba sa inyo parang pwedeng may nagmamadali. Gusto ninyo parang ayusin na lahat agad-agad, get engaged, get married. Kaya siguro hindi kayo nakukontento, pwedeng ganon. Minamadali ninyo yung proseso. Naghahangad kayo ng something more. Kahit na ginagawa naman niya siguro yung makakaya niya to give you the time and attention, but it's kulang for you. Okay? Parang, paano ko ba i-explain yun? But I know some of you will get it. Minsan kasi nandun siguro yung takot ninyo na mawala pa tong tao na to, so gusto ninyong
madaliin na yung mga bagay-bagay, pakasal na tayo, mag-anak na tayo, ganyan-ganyan. Kasi ayaw, parang kumbaga gusto nyo na siya na i-tie down sa inyo. Okay? Ang kaya niya lang i-offer sa'yo right now is jowa pa lang. Pero gusto niyo ng more. Kaya hindi kayo nakukontent. Pwedeng ganyan. And then we have here the Two of Swords. Tapos kayo pa yung magda-doubt. Nagdadrama na, hindi niya yata ako mahal. Bakit ayaw niya akong pakasalan? Bakit ayaw niya mag-commit sa akin? Ganyan. Baka naman iwan na naman niya ako. So in other words, hindi mo siya fully na tinatrust. Kasi alam mo na somehow meron nga siya siguro na hindi totoo na sinabi sa'yo. Kaya hindi ka rin kontento. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Capricorn.